Welcome po mga kapatid at mga kaibigan sa programang Pag-aralan natin Ministry sa isang special episode na pinamagatan po nating Pag-aralan natin Operation Tulong. Ito po yung ating ginawa sa pamamagitan ng tulong ng ating mga sponsor na nagtiwala sa atin, nagpadala ng mga tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Nais po naming ipakita sa inyo, mga giliw na taga-subaybay, kung papaano po natin ito matagumpay na naisagawa. Alam natin na ang Panginoon ay nangaral dito sa lupa. At bago siya umakyat sa langit, ay binanggit niya po ang tinatawag po nating Great Commission. Subalit, bago siya umakyat sa langit, ipinakita niya kung paano po niya ginanap ang misyon dito sa lupa. Hindi lamang siya naghatid ng pabalita sa mga tao, kundi siya rin po ay nagpakain sa mga nangangailangan. Ang Pag-aralan natin Ministry ay inyo pong kilala bilang programa na naghahatid ng mabuting balita sa mga tao. Spiritual. Spiritual na pagkain, ika nga mga kapatid na mga kaibigan. Subalit, maaari din po nating gamitin ang paraan at halimbawa ginamit ng ating Panginoon na sa panahon ng pangangailangan ay meron siyang mga taong pinakain. Sa maliit na halaga ay maaari po nating ipaglingkod sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nasalanta ng bagyo. Sa pangalan po ng aking mga kasamahan, Brother Richard Thompson, Evangelist Cesar Dizon, nais po namin ipakita sa inyo ang document kung paano po natin matagumpay na isagawa ang ating pong pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanta ng mga magkakasunod na bagyo. Ang una po namin ibabahagi sa inyo, mga giligil na taga-subaybay, ay ang ating pong paglilingkod na ginawa sa Barangay Lubayat sa bayan ng Real Quezon. Inyo pong nakikita ang munting iglesia sa background. Subalit, bago tayo nakarating dyan, panoorin nyo to. Madaling araw pa ng aming ihanda ang mga relief na dadalhin natin sa Barangay Lubayat sa bayan ng Quezon. Matapos na ito ay maikarga, tumulak na ang buong team patungo sa natunang lugar. Mararating na po natin yung ating paghahatiran ng ayuda, Operation Tulong. Aralan natin Ministry. Ganda po ng lupa, ganda po ng place, you know. Pag-aalas 8 po na umaga, tama-tama, alas 9 ang meeting. Ang Real ay isa sa bayan na maraming mga beach resort. Ito po ay ating nakikita sa tabi ng ating dinadaanan. Kitang-kita ang magandang tanawin mula sa tabing dagat hanggang sa malawak na karagatan.
Sa wakas, narating po natin ang isang munting kapilya ng Seventh-day Adventist na mga katutubo ang halos mga kaanib. Inabutan po natin sila doon. Ganon din ang masipag na destinadong pastor na si Pastor Aligin Valdera. Habang aking pinagmamasdan ang naturang munting bahay-sambahan, hindi maiwasan na magbalik sa aking isipan ang kinagisnan kong munting kapilya sa aming probinsya. Ang dingding ay kawayan, tagus-tagusan ang hangin, hindi nangangailangan ng electric fan. Hindi ko rin makakalimutan na sa kabila ng munting simbahang iyon ay unti-unting hinubog nito ang aking batang pananampalataya. Kaya tunay na ang pagiging matibay sa pananampalataya ay hindi nakasalalay lamang sa malalaking gusaling sambahan. Maaari din itong magsimula sa maliit na sambahan na kahit na ito pa ay nasa liblib at hindi kagandahan. Ang ating pananampalataya ay hindi nakabase sa gusali, kundi nakatatag sa ating Panginoon. Yun ang pansumandaling bumalik sa aking isipan habang aking pinagmamasdan ang kapilya sa iglesia ng Lubayak, bayan ng Real, probinsya ng Quezon. Nakita natin ang mga kapatid na naghihintay sa dakong iyon. Ngayong umaga po ay ating purihin ang Panginoon sapagkat sa kabila po ng pandemya ating po naranasan ngayon at sunod-sunod na tayo po yung pinagyuhan sa ating pong distrito ng Real, Infanta at Nacar. Noong nakarang linggo ay halos lubog ang bayan ng Infanta at ang Nacar ay hinayo ng malakas na ating ulan. Ang Real po ay hindi kasino. Kaya sa kabila po ng bagyong nagdaan, ating pong purihin ng Diyos sapagkat ang bawat isa sa inyo ay iningatan pa rin. Hayaan natin kung mayroong mga kagamitan na nasira o nawasa, pero ang pinakamahalaga ngayong umaga, kayo ay iniligtas ng ating Panginoon. Kayo ay iningatan niya, kaya hanggang sa umaga ito, tayo po ay nagkita-kita, nagsama-sama tayo para tayo po ay mapinabang sa kanyang mga pagpapala ngayong umaga. At medyo ako'y na-surprise sa komunikasyon ng pag-aralan natin ministry. Sila po ay malimit nag-Facebook Live at ang kanilang YouTube channel ay ganyan din, pag-aralan natin. Marahil dito po sa lugar ng Lubayak ay mahirap ang signal. If ever kayo po ay merong cellphone, gadgets, inyo pong i-tune in ang kanilang po, ang ating pong ministry, pag-aralan natin ministry. Yan po sila masipag na nagpapakalap ng magandang pabalita ng ating Panginoon. Hindi na sila masipag na nagpapakalap ng pabalita ng ating Panginoon, kundi masipag sila na mamimigay ng tulong sa mga tao na salanta ng bagyo o anumang uri ng kalamidad. Sila po'y mabilis umaksyon. Kaya ngayong umaga po ako ay kagabi pa, ako'y na-surprise ng kanilang agarang pagtugon at aksyon upang kayo po ay mapaglingkuran ng ating pong mga kaibigan at mga kapatid galing po sa media ministry ng pag-aralan natin. Sila po ay pinaunlakan ng ating Panginoon ng mga pagpapala at ang pagpapala na tanggap nila, ngayon din, kanilang ibinahagi sa atin. Bagaman po'y napakalayo ang kanilang pinanggalingan,
pero nagising ng maaga, nagtiyaga sila upang kayo ay makita at mapaglingkuran sa ganitong kaparaanan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, atin pong purihin ang Panginoon. Sa pangasiwa po ni kapatid o ni Brother Johnson American, Sir, siya po ang nangasiwa nito ng ating pong ng paglilingkod. At si Brother Leo Bolaños po ay taga-Infanta. So nakarating siya sa lugar na ito dahil alam niya ang lugar na dapat pong paglingkuran. Kaya bago pa tayo kapasimula ngayong umaga upang tanggapin ang pagpapala ng Panginoon, tayo po'y manalangin. At pagkatapos ng aking prayer, aking ibigay ang panahon kay Brother Johnson para po magbigay ng mga ilang salita, ilang pangungusap upang tayo po'y lalo pang matibayin sa ating. Sa ministry po namin, wala po kami pera. Meron nga lang pong taga Bicol na nung hindi pa dumarating yung bagyong Ulysses, tinamaan talaga yung Bicol. So lumapit sa amin, mga taga-subaybay namin at humingi ng tulong. Ginawa ko, in-announce ko sa programa namin, sa live sa Facebook, kasama ko yung dalawang magagawa natin. So meron pong mga tumugon. Ano po? Ang nangyari, sumunod na araw, dumating yung Ulysses. Mas matindi ang tinamaan sa Maynalaan, yung Marikina, napakalalim na hanggang ngayon, pa rin sila. At ang nangyari, yung dumating na tulong, hinati namin sa Bicol at sa Manila. Nung mga dadali na sana namin yung tulong sa Marikina, ay meron na kaming nakita mga Pinos na may mga dumating na tulong. Kaya naisip po namin na sa mga nasa syudad, mas madami ang dumadating sa kanila. Nagplano kami na Brother Leo na bakit di natin puntahan yung mga lugar na hindi nakakapag-post dahil walang internet. Ganyan. So, tama-tama. Na-invite na ako minsan dito sa fellowship. Kasama si Brother Leo. Sabi niya, contact si Pastor. Nalaman nga po namin na meron po dito tayong church na meron ilang mga apektado. Kaya ito yung inuna namin. Cash na lang yung pinadala namin doon sa Bicol para kasi sa mga natoklap nilang bubong. Yun nga ang aming napagpasya, pumunta kami dito kasi ito yung hindi nakakabot ng social media. Walang internet dito. Walang internet, kaya hindi nila nalalaman na mayroong mga nangangailangan at apektado sa mga liblib na lugar. Ayun ang napag-desisyon na namin na doon naman kami pupunta doon sa mga lugar na halos sa nila. At yun nga, priority po natin yung ating mga kapatid. Kasi hindi naman ganun kadami. Actually, medyo tigsa 10 kilo dapat yan. Kaso lang nalaman din namin na meron din sa district ni Pastor na iba pa na kailangan din mabigyan. Kaya medyo amin pong divide. Kanina, divide po namin para mapabutan din kasi limitado lang yung magkakasidyan sa aming sasakyan. Kaya okay lang po ba? Nabawasan ng konti para naman doon sa ilang iglesia. Okay lang po ba yun? So, thank you po. Kayaan nyo kung meron pa ulit mga dumating kasi meron din pong church na nasira daw na pupuntahan namin mamaya. So, magpasalamat po tayo sa mga taong nagtiwala na pinadaan po sa amin ito. Kaya naman ay nakarating po sa inyo. Ayan. Mamaya ay kung meron gustong magsalita para marinig naman ng mga nagbigay at nagpadala ng tulong ang inyong pasasalamat. After po natin na may pamigay ito. So, kailangan po natin mga kapatid, sa ating panahon, kita niyo yung mga nangyayari, di ba? Nasa pandemic na ito, namigay din kami ng mga yung mga itinulong sa aming pera, hindi namin ang bigas, kami ngayon bagyo sa sunod. Sabihin, yung ating panahon talaga ay nasa dulo na tayo, malapit na yung ating hinihintay pagdating ng Panginoon. So sana kayo na nandito sa lugar na ito, may simpleng bahay-sambahan, ay panghawakan natin yung ating pananampalataya. Panghawakan natin. Maro tayong patulog-tulog
sa pananampalataya. Kasi sa hirap na buhay dito, kung hindi pa tayo makakasama doon sa pinangakong magandang tahanan mula ng hirap, luging-lugi na talaga tayo. Yan yung mga mayayaman kahit pa paano, hindi nila ramdam yung hirap ng buhay kasi marami silang pera. Di ba? Masaya sila, marami silang pagkain. Nakakapunta sila sa mga gandang lugar. Eh tayo, mahirap na nga tayo. Eh, hindi pa tayo sumampalataya at hindi pa natin pinahawakan yung pangako ng Diyos. Luging-lugi na tayo. Di ba? Naintindihan ba natin yun, mga kapatid? Kaya dapat ang ating pananampalataya, mawala na ang ating mga gamit, bahay, kung ano yan, basta ang pananampalataya natin at ang ating Panginoon ay huwag mawala sa atin. Amen. So, magandang umaga sa inyong lahat. At ito na po, Pastor, iyon na ulit yung panahon. Maraming salamat po, Brother Johnson, sa inyo pong pagmamahal sa aming pong distrito ng Reyna District Seventh Adventist Church, specifically sa Lubayat Seventh Adventist Church, na bagaman malayo po kayong pinanggalingan, ay nakarating po ang pagpapala nito. So, ating pong palakpakan ng Panginoon. Bagaman ako'y na-late ng konti dahil ako'y na-surprise, nabigla sa schedule, walang magawa kundi ang ating pwedeng gawin ay pasalamatan natin ang Diyos. Amen? Amen. Pasalamatan natin. Okay, so atin na pong simulan na tayo po'y magbibigay. Ito po'y isang pack with bigas ay bawat pamilya. Hindi po ito individual. Ang aming pong usapan ni Brother Leo ay per family. Bawat pamilya ay makatanggap ng ganitong pagpapala mula po sa ating Panginoon. Sige, Brother Tom, kasi is per family. Mag-asawa po kayo, no? Sigurado? Baka hindi, baka. Hindi, joke lang. Hindi, dapat mag-kiss muna para mapatunayan. Kahit siya, tunawa naman tayo. Tayo makakapaglaban na ako. Nabasa ng bagyo. Okay, ituro mo, ano? Brother Ting, Ayan, may shampoo ba? ano ang asawa mo? Ayan. Okay. Dapat ay ang asawa na Wala ako tatay. Ayan! Okay. Talaga.
kamuti bukal. Ho? Talagang napinsala. Ay, sala po talaga. Aba, ay talaga po ito, napakalaking tulong. Kami nga po walang bigas. Ay, ganon? Iya. Ultimo nga pong sabo, hindi na makapaglabag ang ng mga basahan ng bagyo. O yan, may sabon. Di May ano. powder po ay talaga makakapaglabag. Ayo. Papasalamat po ako dahil sa binigay po tulong po sa pag-aralan po natin. Wala po, maraming po salamat. Una po ay sa Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa mga naging sponsor ng papatiran dito sa Lubaya dahil kahit sa malayo sila nang galing at pinilit nilang makarating dito para tayo maabutan. Mula sa Panginoon, maipaabot yung kanyang tulong sa mga ating mga tribo dito Seventh-day Adventist. Ako pinagpapasalamat din kay Pastor dahil mabilis yung action niya at agad ay naririto sila. Sa kanyang mga kasama, maraming salamat po. Salamat po sa pag-aralan natin sapagkat naririto sila. Tayo'y sinuportahan ng konting tulong. Sa pag-aralan natin at saka sa sponsor, sila po ang naging sponsor dito po sa aming maliit na church na kahit po napakalayo ay pinilit nilang makarating. Kami po nagpapasalamat ng lubos-lubos sa inyo. Una-una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon po dahil po di po niya tayo pinabayaan sa nakaraang bagyong Yolotsi. At maraming salamat din po sa nag-sponsor po sa atin ng pag-aralan natin Media Ministry. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa nagbibigay sa Panginoon. Salamat. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa kanyang kabutihan, sa kanya pong katapatan na kung saan sa kabila po ng mga trahedya, kalamidad na naranasan po ng Reyna District Seventh Adventist Church, specifically ang Lubayang Seventh Adventist Church, ay patuloy pong iniingatan ng ating Panginoon. At salamat din po sa Media Ministry ng pag-aralan natin na bagaman napakalayo ay kanilang sinikap na makaabot sa lugar na ito upang paglingkuran at paunlakan ng biyaya o pagpapala ang ating mga kapatid sa Lubayan Seventh Adventist Church. At maraming salamat po sa pangunguna ni Brother Johnson Amican na kanya pong binigyan kami ng panahon upang marating ang lugar na ito. Kaya pinapasalamatan po namin ang kanyang leadership, ang kanyang pong initiative. Nawa ikaw ay gamitin ng Panginoon, lalo pang pagpalain ng iyong pong ministry, ang pag-aralan natin, ministry na kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon at gayon din po sa iyong buong sambahayan, Brother Johnson at ang iyong team para po lalo pang palakasin at paiklimin ang ministry nito. Purihin po ang Panginoon at God bless sa ating lahat. Ayan, katatapos lang po ng ating pamimigay sa lugar nito ng isang barangay dito sa Quezon kung saan ay liblib at nakita po natin yung simbahan. Ayan ho, kawayan lang po yung dingding at yero naman kahit paano yung bubong. Ito po yung ating magagawa dito, yung pong layman at yung si Pastor naman ang nangangasiwa sa distrito. Ayan si Pastor. So kahit paano ay masayang-masaya po sila at katulad nga natin sinasabi dito naman natin pinukos sa mga hindi napapansin na mga liblib na lugar ang tulong. Tuwan-tuwa po sila mga kapatid kasi alam naman natin sa mga pamimigay ng mga tulong ay doon sila sa mga matao, doon sila sa mga talagang maraming picture, marami pong kami naman ang ginawa ko namin ay doon sa mga sulok-sulok. Meron pa po tayong pupuntahan kung saan meron po iglesia na nahulugan talaga ng mangga. Sira yung church. At yun ang ating susunod na pupuntahan ngayon. Ito po si Pastor. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatiran o nag-uwi na. Brad, salamat. Salamat po. Kaya maraming salamat sa inyo.
po tayo ng ulan. Pupunta natin yung isang church dito na pinagsakan ng puno ng mangga. Yung po ibang mga kapatid, baka hindi na po natin marating. Yung mga pantulong natin dito ay ibibigay na natin kay Pastor. Ayan si Pastor. Ayan yung nasa nakakasat yan. Siya na yung mamimigay. Kasi baka hindi na po natin matapos mabot ng lahat. Yung masama pang panahon. Napuntahan na po natin ang unang Pagkatapos ay isinama naman kami ni Pastor sa bahay ng 3 kabataang bagong bautismo pa lamang nang ang kanilang tindahan ay bagsakan din naman ng malaking puno ng mangga. Tatlo yan sila magkapatid, 3 po. Itong tindahan nila, binagsak at tinumbahan ng malaking puno ng mangga. Ayun! Ay, iba ito! Yun ang tindahan nila. Naku po, parang hindi na eh. Wala na eh. Pinutol na ang malaking mangga. Ito yung tindahan nila. Yan. Tinumbahan ng malaking puno. Ay, ito lahat ng wash out. So ito yung bagong bautismo? Bago bautismo. Sila kapag ngayon, ano na yun? Nagkatawag yung dalawang Ito yung bagong na bautismo daw dito. Kailan ito na bautismo? 26 na September. Bago lang. Ay, yun Ito yung September 26. Tapos November, binagyo. Binagyo. Ito yung nangyari sa timbahan. Tindahan nila. Ay, tindahan. Yun ang kanilang, Ay. yun ang kanilang pangunahing pinupuhan nila. Kanilang buhay. Eh, di, yan, 3 sila magkapatid, tapos ang lula na bautismuhan. Itong ina nila ay most likely pag-pray natin na bautismuhan next Sabbath. Oh. Bakit na nawasak? Oo, bakit? Kasi lang, sa kapatid na yan, na pabautismo. Ang kanilang ina, pag-pray natin next Sabbath, gulog-gulog na yun. Bautismuhan. Eh, sino yung Lolo po nila, lolo. Nanay po na, duty sa Malubog. So ito daw po mga pag-aralan natin, mga taga-subaybay, yung bagong bautismo na 3 kabataan. Ito yung kanilang tindahan, pangunahing pinagkukuhanan ng hanap buhay. Eh mukhang hindi na dati. Wala na. Totally was out. Ito pong puno, yan. Ayan o yung puno ng kuhan, ng mangga na pinutol-putol. Yan yung bumagsak. So nilinis na nila. Ayun. Katulong po namin sila Brother Julel. Ano, hindi naman kayo na discourage na bakit ganito? Pagsubok? Hindi ba nagbago yung inyong Hindi Ano? naman po. Ay, hindi naman. Wala naman po yung sisip. ayun. Ay, kalamidad. Ayun, tama. Ayun, ay, kasi yung ibang nabautismuhan. Bakit naman ganito, Panginoon? Kung kailan kami nabautismuhan, inalis nyo yung tindahan namin. Walang ganon? Wala. Wala naman po. Ayun. Yung lula nila, bagong binyagan din. Mhm. Ay may pinuntahan doon sa bayan. Kasabay nila. Kasabay nung nabautismuhan last. Tapos, yung mama nila, Yung mama nila ay malapit-lapit niya ang ating pag-pray sa aming Sabbath. kahit umagyo, basta tuloy. Tuloy. Ano alam mo, sis? Patricia po. Yung bubong nila, nalugmok din yan. Dahil sa sanga ng mangga. Ay di yun puminunang ayusin. Oo. Dahil tutulo kapag ka hindi yun unahin. Ay ito yung hindi na maribidyuhan eh. Talagang wasak po yan. Nalipad ang mga paninda. Tatayo ng ori. Pero inong linggo, mga kapatiran ng Agos Church, nagtulong sa bagong imis, paglinis. Buti na lang yung mga supporter sa Ito yung ating bagong nabautismahan noong nakaraang September 26. At bago sila po nabautismuhan ay halos kalahating taon o higit pa na kami po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Matapos masumpungan ng katotohanan, sila po ay nagpasya sa pamamagitan po ng banal na bautiso noong September 26. Hindi lang nga po namin kasama ang kanilang lola at mga magulang sapagkat may mga lakad, may mga dapat gampanan bago sumapit po ang araw ng Sabat o paglubog ng araw.
ipag-pray po natin ang pamilyang ito na sila po ay matapos tanggapin ng Panginoon sa pamamagitan po ng bautiso at sila po ay nakaranas ng kalamidad na wash out ang kanilang tindahan dahil po sa nabagsak ng puno ng mga. So ipag-pray po natin ang mga kabataan ito at ang kanilang puno. Okay po. Pagkatapos ng pamimigay sa barangay Lumayat, ay isinama kami ni Pastor patungo sa isang iglesia sa kanyang distrito na di umano ito ay nabagsakan na malaking puno ng mangga. Medyo malayo-layo din ito bago natin narating. Ngayon ay narito na po tayo. Ito na, nandito na tayo sa church natin na binagsakan ng puno. Ayan, wasak po mga kapatid. Naka-schedule po yan na portable ang puputol ng chainsaw, power saw. Hindi ka kayanin ng mano. So ngayong araw daw, ngayong hapon ang putol na yan. Kasi hindi na ako nang magkukuhan, papalong ko kakapatid ko pa sa isang araw. Oo, saka parang kami power sa iyo ko, kaya kami sa Emil. Dito. Hindi sa kami dito. Ay, sa lakas ng kamay. Dito. Galing din na pagawa. Road by the way. Tapos tambak ng tambak, ay tumaas. Ay, nalubog na yun ang simbahan. Ang sabi ni Juan, ang sabi po ni yung ating kapatid na engineer, sabi niya, Pastor, kung sakaling makalikom tayo ng pera, ay i-restructure ang church para tumaas yung flooring. Pati ito, ang matinding hagupit ng bagyo dito. Ano ba? Pasok eh. Oo. Hindi naka-insured. Ito po, mga kapatid. Yeah. Nakalabitin niyo ako. Hindi mapapagsambahan. Hindi pa muna. Sa bahay lang muna. Yeah. Ito po ang iglesia ng Balubo Seventh Adventist Church sa Infanta, Quezon, Reyna District. So noong kasagsagan ng bagyong Ulysses ay binayo at dahil po sa sobrang lakas ng hangin, ulan, ang sanga ng mangga ay bumagsak mismo sa bubong ng kapilyang ito. At sa kasalukuyan po, ang iglesyang ito ay hindi pa magagamit upang pagkausan ang pagsamba sapagkat hindi pa naalis ang sanga ng punong nabagsak sa kapilyang ito. Kaya kami po ay patuloy na naghahanap ng mga taong makakatulong sa amin upang muling maibangon ang simbahan upang sa gayon po ay may balik ang pagsamba ng mga kapatiran. Sa kasalukuyan, ang iglesyang ito ay may mga bagong nabinyagan noong nakaraang September 26, isang pamilya ang nabautismuhan. At nakakalungkot na balita sapagkat ang bagong nabautismuhan noong September 26, ang kanilang mismong tindahan ay na-wash out sapagkat natumbahan din ng malaking puno na mangga. Kaya mga kapatid, kami po ay nakikiusap, humihiling sa inyo ng tulong, pinansyal at panalangin. Baka ito po ay inyong mapaunlakan ng mga pagpapala. Sa lugar na ito ay mahirap din ang signal. Hindi kasinong malakas dito ang supply ng ating signal o ng wifi, kaya hindi ito mahagip masyado ng social media para may post ang lugar na ito.
At saka naman natin pinuntahan ang bahay ng kuya ni Brother Leo na ating teknisyan. Inabutan po natin ang kuya niya na naglalaban ng mga damit na halos nabalot na ng putik. Binigyan din natin siya ng konting cash para kanyang magamit sapagkat hindi pa siya makabalik sa pananahit dahil sa walang kuryente pa rin sa kanyang maliit na tailoring. Nakita din natin sa kapaligiran ang napakalaking damage sanhi ng baha. Muli nadama ng buong team ang kasayahan dahil sa naging daluyan muli tayo ng pagpapala ng Diyos patungo sa mga taong nangangailangan nito. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Pangalawa, sa mga sponsor na nagbahagi ng kanilang pagpapala. Sumaating puso nawa palagi ang kapayapaan na sa kabila ng ating mga pagsubok na nararanasan ay meron po rin tayong kapayapaan sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at panampalataya sa ating dakilang lumikha. Pagpalain tayo ng Panginoon patuloy at kapayapaan ang manatili sa bayan ng Diyos ngayon at magpakailanman. Inyo pong nasaksihan, mga kapatid, mga kaibigan, mga ginigil na taga-subaybay, ang ating pong gawain, yung ating mismong pinuntahan na mga lugar. Sa Diyos ang kapurihan at nagpapasalamat tayo doon sa mga kapatid, nag-sponsor, nagtiwala, na ipinadaan po sa atin ang kanilang mga tulong pinansyal. Kaya ito naman ay aming ipinapakita sa inyo kung papaano naman natin inihatid ito sa kanila. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Pagpalain tayo ng Panginoon patuloy sa ating mga buhay. Kumusta kayo mga kapatid at mga kaibigan? Muling sumasa inyo ang programang pag-aralan natin sa isang special na episode na pinamagatan po nating pag-aralan natin Ministry Operation Tulong. Katulad po ng ating nabanggit sa ating pong mga unang tinulungang mga lugar,
Ito ay bilang pagtugon sa panawagan ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, na kung saan ay tinawag natin ngayon na Great Commission. Subalit, katulad ng ating mga nababanggit noon, ang Panginoon nagbigay ng kanyang halimbawa, hindi lamang siya nangaral, nagpakain din siya sa mga tao na nangangailangan, at sa panahon iyon ay hindi alam kung saan sila kukuha ng kanilang kakainin. Hindi lang po tayo nangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, meron din po tayong magagawa para tulungan ang mga nangangailangan, lalo na yung mga nasalanta ng mga magkakasunod na bagyo. Kung paano po ninyo napanood ang ating ginawang tulong sa Bicol at sa Real Quezon, ito po, mas habang paglalakbay, dadako po tayo sa probinsya ng Isabela. Kaya naman, bilang paghahanda, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat malayong paglalakbay ito, ay atin munang pinadouble check ang ating pong sasakyan, pinatingnan natin yung ilalim, nagpalit tayo ng gulong, at nagpalit po tayo ng mga parte sa pag-ilalim para maging sigurado hong ligtas ang ating paglalakbay, at saka po tayo tumulak papunta sa naturang lugar. Ito po ang ating particular na tutumbukin ay ang Ruhas sa Isabela. Tinatayang nasa 13 oras na paglalakbay ito. Kaya madaling araw pa ay atin na pong inihanda ang ating pong mga gamit. Ikinarga na po natin ang mga dadalhin po natin, mga bigas na hindi pa naka-repack at yung mga groceries. Paparating na po tayo sa Vira Seventh-day Adventist Church sa Ruhas, Isabela. Salamat sa Panginoon sapagkat sa haba po ng ating paglalakbay ay nakarating po tayong ligtas sa naturang iglesia. Ayan, dumating na po tayo dito sa church sa Rojas, sa Seventh-day Adventist Church. Umalis tayo ng alas 3 ng madaling araw. Ngayon ay alas -4 bago mag alas 2 ng hapon. So, 9 hours, no? 9 hours. 9 hours. So, ito po yung mga kapatid. Ayan. Yan ang nagbibigay sa amin. Yan yung pinakagusto namin. Hello, kain muna tayo ha. Kain lang po kayo. Wow, ganda ng church.
Oh, tingnan niyo po mga kapatid. Ito po yung ating elder brother. Ano po? Brother Ulit. Jaime Acosta. Jaime Acosta. Aba. Oh, ang ganda ng church dito mga kapatid. Ang ganda ng church nyo ah. Tiles. Wow. Kain na po. Kaya agad. Pagod sa biyahe. Sir, doon ka sir. Dito na Yun ba? Mangan tayo. Ano? Wow. Thank you po ng madami. Kasi si ma'am, saan si ma'am ano? Elaine ka, ako naman Ma'am Eleni. Ilinin naman siya. Ma'am Kaya Lenny. wala kasi. Yan. Sabi ko, sabihin ko na nga. Tapos, bago ko sinabi sa kanya, tinext ko na, saan pa? Bakit naman? Sabi ko, tinatanong ako eh. Ma'am. Sabi ko, hala, bakit may inano pa? Sinangkalan pa. Ang ating target mga kapatid at mga kaibigan na bibigyan ng tulong ay ang ating mga kapatid na apektado ng naturang bagyo. Subalit, pagdating doon, ay mismo ang ating mga kapatid na kahit na sila'y apektado rin ng naturang bagyo, ay sila na mismo ang nag-decide na ang tulong para sa kanila ay kanila na ring ibibigay tulong sa ating mga kababayan. Sa madaling salita, mga non-Adventist. At ayon sa survey na kanilang nakita, ay mayroong isang barangay na mahigit sa 300 ang pamilya na nasasakupan nito. Medyo nag-isip ho kami, mga kapatid at mga kaibigan, kung paano pagkakasuhin ito. Kaya kami po ay nanalangin, nag-meeting, nag-usap-usap, paano ang gagawin na ang tulong na aming pong dala ay mapagkakasya sa mahigit na 300 pamilya. Kaya naipagpasya po natin na magdagdag po tayo ng 2 sakong bigas para magpagkasya po natin. Niripak ang mga groceries, binilang para umabot sa 300. Praise God, mga kapatid, mga kaibigan. Nang aking tanungin ang ating mga kapatid, ay nalaman po natin na ang kinalabasan ng naripak ay umabot ho ng 320 mahigit na pack. So, ibig sabihin, sapat ito upang dalhin sa nasabing barangay. Yan. Papakabusog muna. Mamaya, chocolate naman daw. Tito Bill, ibumo pala yun. Lalagyan pala ng mga... Lalagyan pa po ba ng ano yung ban? Ano siya? Ay, ibumo pala yun doon. Sino nyo nang gamit nyo saan? Hindi na kayo matutulog doon? Ulit? Hindi na. Sa susunod na lang. Ayan. So, ito na po yung oras na ready na po yung mga pamigay po natin sa isang lugar. Yung ating pong nakapak galing Manila ay nirepack natin para umabot ng 300 families. So ngayon, nung maripak ko yon, nagdagdag na lang po tayo ng 2 sakong bigas para makumpleto.
At tama-tama, meron rin isang kapatid na nagbigay ng kaunti na bigas. Kaya umabot po ng 325 na pack. Kung hindi ako nagkakamali, 320 o 325 families yung ating mabibigyan. Dito na po yung ating mga... Ayan. Doon daw po kasi sa ating pupuntahan ay napakakapal pa ng putik. Ito, tinan mo yan, no? Yan ang mangyayari. Kaya yung van na yan, mamaya, pag uwi natin ay ano na yan? Parang dalag na yan. Chocolate mo yan. So, pinagkasya po natin. Dito natin dinaya yung mas marami na mga pack na yan. Tapos dito naman yung iba. Yan muna naman yung iba kasi baka mahirapan yung ating van. So, ayan, ready na po. Yung iba ay kumakain pa. Ay, meron pa, no? Meron pa sa loob. Meron pa sa loob. Meron pa sa loob? Ay, meron pa ba? Oo. Meron pa din. Meron pa pala dito sa loob. So, exciting, mga kapatid, kasi maputik nga daw. Kaya, naku, nakapantalon kayo. O, yes yan. Para pati mga putik. Meron palang reserve eh. O, yun, no? May reserbang kwan. Malupit eh. Bagyo eh. Okay, so meron pa pala reserve ikakarga pa natin. Ay, kaya, pagtulong, ayan. Sabon. Sabon. Ayan. Ito naman yung ano. Sabon. Ito naman yung mga damit na binigay sa atin. Inano na nila para alam kung saan yung mga pambata, pang matanda. Pagkabata yung may mga bata yung bibigyan, at least alam nila yung mga balot-balot na may mga maliliit. Yun yun. So yung ating elder dito napakasipag. Oh, Maraming salamat. matindi yan. Eh, lobi ng Panginoon. Elder din. No, ito nasa Ilocanuhan, pero Mayong buntag. Bisayan ako. Bisayan ako. Naligaw. Mayong buntag. Pagka okay na at tayo daw ay mag-speaker dito sa isang district fellowship. Yeah, bro, Elder, no? Pag may district fellowship at pwede na at maluwag ng lahat. Always welcome. Ayan. Maganda kasi yung tinuluyan naming bahay. Nako, sarap matulog. Salamat doon sa may-ari ng bahay na nagtutulong sa atin. Kasama pa to. Kasama pa. Goods. Yan, buhay misyonero. Yung ating isang, ano pala, ay ready lang natin yung isang trapal natin dito. Trapal, tarpulin. Tarapalin niya lang. Napapanoorin namin doon sa tawag yan. Pag-aralan natin po. Napapanood niyo po. Napapanood ba yun? Hope Channel. Napapanood nyo sa ano, sa yung program namin, Hope Channel, di ba? Pastor Bjorn. Wait. Yeah. Brother Johnson, yun, katotohanan. Yun. Siya po. Kayo yun, ano? kaya- Nakikita ko kayo doon. Yun. Baka kamukha ko lang. Patahan, kasama yung iba. Ayaw mo lang. Tumulak po ang grupo kasama ang ating mga kapatid sa Rojas at sa ibang iglesia pa sa distrito na nasasakupan ni Pastor Domingo. 3 sasakyan ang magkasama-sama, pinaghati-hati ang karga at tayo po ay tumulak patungo sa bayan ng Santa Maria Isabel. Hindi po natin akalain na malayo-layo din ito sapagkat mayroon pang 2 bayan bago dumating sa Isabela. 2 bayan pa ang ating nilampasan.
Nakita po natin ang magagandang tanawin sa daan. Nadaanan po natin yung malalawak na bakahan sa gilid ng highway. Mula Rojas, mayroon na tayong dalawang bayan na dinaanan. Manling at saka Quezon. Quezon. Meron din Quezon dito. Yan, papunta ng Kalinga ito. Tama no? Going to Tuguegarao. Ato Tigagaraw pala. Sabi ko nga iba doon sa Tigagaraw. Malapit na daw tayo doon sa lugar sa Santa Maria, bayan ng Santa Maria. Doon ang ating pupuntahan. Ayan. So, makita po ninyo yung effort ng mga kapatid na talagang naghanap sila ng mga pupuntahan. Ano? Yung mga nangangailangan. Yan ang talagang totoong serbisyo publiko. Kung saan nangangailangan, doon tayo. Daming ulan. Pag-ulam ah. Ang daming baka daw. Puro siguro baka dito. Hindi, farm ito ng baka. Usually, ang Ayan po, mga may mga ari kapatid. ng farm is mga mayor. Papuntang Tugigaraw, no? Yes. Uy, papuntang Tugigaraw na po ito. Ayan. Ito kung kuman sila biyan sa kahapon. Di ba nag-atin sa mga Mula doon sa Rojas, may higit isang oras din. May bayan naman. Na biyahe. 2.8. So, yun po tayo. Magkano? After po nito, bahala na kung anong oras tayo abutin sa daan ng gabi. Basta yung team pag-aralan natin ay automatic after ng distribution ay go na tayo. Balik na Manila. At ang susunod po natin ay ang Quezon Province sa South Central Luzon Conference. Uy, ang ganda bahay. Sa gitna ng yan mga kabataan po natin dito masisipan. Baka isipin po ng ibang mga follower po natin na pagkayaman-yaman ang pag-aralan natin. Nakadami na po tayo ng pinagbigyan. Hindi ho namin pirayo. Yan po ay mga pagpapala na pinagkaloob ng Panginoon sa ating mga follower, sa mga taga-subaybay kung saan nung mag-update tayo at nag-announce tayo para sa mga biktima ay tumugon po sila. Tumugon sila. Hindi po namin pera yun. Kung meron man kaming naiaabo nung kaunti-kaunti lang ay napakaliit din kung para sa mga nagtiwala po sa atin sa kanilang mga blessings. Yan. Gusto po namin ipakita po sa atin mga taga-sabay mga kapatid. Dahil sa mga nag-send ng financial ay automatic kayo po ay partner na at anim na ang pag-aralan natin ministry. Isa po yan sa mga pinag-pray po namin nang nagsimula kami sa radio. Nung araw ay lahat ng nag-invite sa aming church ay hinihingian at nire-request namin na magkaroon ng special offering para pauwi namin. Kahit paano, meron kaming kaunting cash para maipon para pambayad po natin doon sa ating mga binabayaran sa radyo. Dumating yung time na minsan may mga maliliit na church po tayo na pupuntahan, nag-aambagan pa rin sila kahit na ang church nila hindi tapos. Walang bubong na maayos, walang dingding. Yung bang tipong paggabi ay papasok yung camping ng mga kapitbahay sa loob ng church at puro dumi umaga. Pero andun yung kanilang malasakit sa ministry na nag-aambagan pa rin sila. At yun ang isa sa pinag-pray ko po mga kapatid, mga kaibigan, na sana dumating yung time na kami ay mabigyan ng Panginoon ng pagkakakitaan. At darating yung time na yung mga, hindi man yung mga church mismo na nagbigay sa amin ng financial ang nabigyan namin. Sumalit yung mga maliliit na kapatid na katulad nila ay yun naman ang ating matulungan pagdating ng panahon. So hanggang ngayon, meron lang kaunting business na pinagkatiwala sa atin. Subalit,
naaalala na mga pangalan na ayaw ng laman din sila lang magpabanggit. Pero may rin akong i-mention na hindi ko makabisado lahat. Hindi ko sasabihin kung sponsor o hindi kasi iba ayaw magbanggit na. Pero mamatiin ko lang po. Masasalamat, bilang masasalamat. Gusto ko pong batiin yung hindi pa binyagan mga dito, hindi pa po sila adventist. Yung Apog family dyan sa Austria, ano? Nakausap namin minsan yung mag-asawa, tuwa sila, nanonood sila. Salamat kapatid at kaibigan. Isa pa sa mga gusto kong batiin ay si Brother Pangilinan Mario. Ayan kapatid, ako'y sobrang nanatouch kasi napakarami mong mga binibigyan ng tulong. Yung pong nanghingi ng pambili ng gitara, saka din siya nagbigay doon. At ikaw din yung nagbigay doon sa isang kabataan na nag-testimony. Di ba siya no? Hi. Si Sister Ivy Manahan, no? Ayan, alam nyo, mabanggit ko si Sister Ivy Manahan, yung kanyang pera na binigay ni Brother Mario na halagang 4,000 plus ay gusto niyang hatiin at ang kalahati ibigay dito, pero hindi kami pumayag. Buo naming ihahatid sa kanya kasi meron pong nakapagsabi po sa amin na kakilala ni Sister Ivy na kilalang kilala sila, yung family nila. Ito pala sila, Sister Ivy, ay pasensya ka na po kung mamamanggit ko, ay matagal na panahon na walang kuryente, walang naglitaw sila bago lang nakabitan. Na-touch kami kasi nung mag-testimony siya, hindi siya nagparamdam na ganun sila nahirap. Napaka-positive ng kanyang isip na ang Panginoon ay talagang gumagabay sa kanila sa kabila na kanila palang kalagayan ay ganoon. Tapos gusto pang hatiin yung pinagkalulungan lang, gusto kong ibigay na tulong. Yung pinagprituhan, yun yung mag-iinit nila. Oh, yun nga, yun yung sabi, ayoko nang banggitin yung kasi para hindi naman kuwan. Basta ganon. Ngayon, binabati ko din po si Brother Luciano Torlao sa kabila ng kanilang pinagdaanan, mga trials, ay pinipilit pa rin mag-share ng kanilang blessings. Si Mama Quintina, si Ma'am Genko. Quintina Genko. Ma'am, thank you po. Pasensya na doon sa nambubuling mga nagpo-post. At kung kayo po ay talagang ganun sila, mga kontrabida ka na. Thank you po sa inyo. Po sa inyong tulong. Picture natin yung picture na daw. Ayan. Pasok na tayo sa Pasok na tayo sa banga. sa Santa Maria. Ayun, ayun pa nga. Dumating na tayo sa papasok sa naturang barangay. Nakita po natin sa daan ang mga bahay na nanlilimahid sa putik. Nakita po natin yung mga
kababayan na naglilinis ng kanilang harapan ng bahay. Pinipilit po nilang alisin at mabawasan ang mga putik. At nakita po natin ang daan na napakataas pa ng putik at meron pa itong tubig. Agad-agad ay napagtanto po natin mga kapatid, mga kaibigan, na tama nga na doon natin dalhin ang mga tulong na ito. Tuloy-tuloy po tayo sa ating paglalakbay hanggang sa dumating doon sa isang bakanting lote kung saan doon natin isasagawa ang ating pong pamamahagi ng tulong. Yung dinaanan po natin kanina, yun na yung napamigyan kahapon. So, dito naman sa ngayon, Yung kanina, yung isang barangay, maputik kasi yun, kaya dito na lang kay bahay ni Kapitan.
salamat po sa Relief Goods. Sana ipagpatuloy pa rin. Diba? Maraming salamat po sa relief food na dinala ninyo. Malaking tulong sa amin ito. Salamat po. Hello, salamat sa tulong. Salamat po. So amin po pinapromote na kayo po ay manood ng programa Pag-aralan natin sa YouTube at Facebook at Katotohanan sa Hope Channel. At kung meron kayong isat, hanapin niyo yung Hope Channel. Nandun po, panood niyo. Ang host natin sa pag-aralan natin ay si Brother Johnson Amican. Okay po, na Seventh Day Adventist Church. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa tulong. Nais ko pong magpasalamat uli sa lahat ng mga nagbigay ng tulong po sa amin. Kaya ito po ang resulta. Nandito po tayo sa Barangay Kinagabihan sa bayan ng Santa Maria. At sa tulong po ng ating mga barangay officials ay natulungan po nila tayo kung paano at sino yung mga dapat mabigyan po ng tulong. At pagdamutan po nyo, paumanhin na po sapagkat yan lang po yung ating konting nakayanan. At yun nga ay napag-alaman po natin ay sa ating barangay captain na ang tubig ay umabot dyan sa bintana, napakalalim. So nais ko lang pong pasalamatan yung ating mga sponsor. Salamat din po sa inyong assistance sa mga opisyalis ng barangay. Thank you din po sa mga kapatid natin sa distrito, ni Pastor Domingo. Thank you din po. At nawa po ay ma-appreciate po ninyo yung aming konting naipamahagi po sa inyo. Ayan, so maraming salamat po. Alam niyo mga mga kapatid, nung bineses po si Sir Johnson, ang sabi niya, ang plano nila doon sa Bicol. Tapos ako na Isabela. Okay. Sabi ko, pwede bang dito rin sa Isabela? Sige po, Pastor, sabi niya, gawin namin ang paraan. Kaya nung isang araw, meron silang programa doon sa Hope Channel. Sinabi nila na bukas pupunta kami sa Isabela. Kaya sinabi ng mga kapatid na maganda. At naisip namin, kagabi, pinag-isipan ulit kung saan dadalhin. Sabi namin, doon na lang sa Santa Maria. At alam niyo mga kapatid, itong mga reliefs na sabi ni Sir, ang akala niya ibibigay sa amin Adventist Day. Kami nag-decide din kami. Kasi nung nakarang mga linggo, nabigay din kami sa Kabagan, sa San Pablo, at kahapon dito rin. Kaya sabi namin, hindi po Sir, ibigay na sa mga Adventist na baka na nangangailangan. Kaya nandito po kami sa inyong barangay. Mapasalamat po kami sapagkat napakaayos ang ating pamibigay na makabilis. Kapatid. So maraming salamat Sir sa barangay. Gusto ko lang po kung meron kayong time at meron kayong connection ng GSAT,
ay nandun po yung aming programa Katotohanan. Sa Hope Channel po yon. Yung sa GSAT po ay channel 37? 37 po yon. Yung buong programa yon ay programa ng Seventh Day Adventist din yung mga kaibigan. So mag-ipapanood din po yung aming programa every Tuesday, live po yun. So, salamat po ulit. Maraming salamat ulit po. Okay, kami po nagpapasalamat din sa ating punong kay si Kap Abelino Saki. Kap, maraming salamat po. At kay Barangay Secretary Ma'am Agnes Buray. Maraming salamat po. Pahabol po pala sa YouTube at saka sa Facebook, araw-araw mapapanood po ninyo yung natin ministry. Live po yan araw-araw sa YouTube at saka sa Facebook. Yan po. Sa mga mahilig makinig na mga religious at biblical topic, ay yan po yung ating programa. Thank you po. Salamat po. Hello. Magpasalamat din kami sa inyong nagbigay ng tulong dito sa mahirap na barangay. Sila ang nagbigay ng sa amin para maalis yung yung pagod namin sa naglinis sa bahay. Lalo na sa kami madaan dyan. Palag-pulik. Mapulik ang dadaanan natin. Pagdating ng may ganitong tulong na mabigay, lahat ng mga kakabaranggayan ko, tignan nila yung mga pahalaot o maputik man, mapuntan na doon, sabi nila. Maraming salamat din sa inyo. Nagbigay ng relief good dito sa aming barangay. Thank you. Thank you. Thank you. Kami po ay ginamit tigit ang grupo ni Sir Johnson Amican pag-aralan natin ministry upang ibahagi pagkalupang pagpapala niyo pong ang pinagkaloob sa kanila sa lugar na ito. Panginoon, patuloy na gamitin sila sa bilang daluyan ng pagpapala sa mga nangangailangan. Ganti mga kapatid dito, patuloy na ingatan sila at ang tanging naming dalangin, Panginoon, nawa sa inyong dalawang pagbabalik ay makasama namin sila na sasalubong sa alapaap at dadalang kami dyan sa langit na bayan kung saan ay wala ng kalamidad, wala ng baha, di bagay sa pagbus ay kagalakan. Maraming salamat po at maraming salamat sa pagdiling sa inyong panalay sa Panginoon Jesus. Salamat! Pa! Matapos ang mahaba-habang pamamahagi, mga kapatid at mga kaibigan, sa wakas, nabigyan na ang lahat. Meron pang labis ang relief. Tunay nga napakabuti ng Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ay walang isa man na naging hinanakit. Lahat ay napaabutan at meron pang sumubra. Umalis po tayo sa lugar na iyon na nakabakas sa kanilang mga puso at mukha ang pasasalamat. Meron po ilang mga nagpatutuo at nagpasalamat. Habang tayo papauwi, ay doon tayo tumigil sa isang highway at doon po tayo tanghalian. Habang nakakita po natin ang napakagandang tanawin sa kapaligiran. Masaya ang bayan ng Diyos. Napakasarap na tayo maging bahagi ng pagbibigay ng tulong sa mga tao sa panahon ng pangangailangan. To God be the glory.
Tayo naman bilang daluyan ng pagpapala ay narito. At salamat po sa mga nagtiwala sa pag-aralan natin ministry. Sumainyo ang kapayapaan. Samantala mga kapatid at mga kaibigan, yung pong natitira na mga relief ay atin naman po itong dinala sa isang lugar. Hindi man sila nabahaan, subalit kahit walang bagyo, ay likas na mahirap at simpleng-simple ang kanilang buhay. At kasama ng isang kapatid na nakakakilala sa mga nakatira doon, iilan lang po sila, subalit muli ay na-appreciate po nila ang ating pong mga naibigay na tulong. Maliit man ito, subalit para sa kanila, ito ay malaking blessings na sa kanila. Namili sila ng mga damit. Binigyan natin ng sabon, toothpaste, at iba pa. At sa aming pong pag-uwi, mga kapatid, mga kaibigan, naglakad na lamang po kami papunta sa bahay ng isang kapatid.
maliwanag pa kami nagsimula ng aming paglalakbay hanggang sa daan ay inabot po kami ng dilim. Ito ang buhay misyonero, mga kapatid at mga taga-subaybay. Masarap na ating gagawin kung ano ang ating magagawa bilang instrumento ng Diyos. Hindi lamang sa paghahatid ng pabalita, kundi sa paghahatid at pagbigay ng tulong, maliit man o malaki. Ito ay napakahalaga bilang lingkod ng Diyos. Mga ginigiliw ng mga taga-subaybay, labis-labis ang aming pasasalamat sa inyo. Kayo na laging nanonood sa programa ng pag-aralan natin. Kayo na nagpadala ng mga tulong sa amin. Ayaw man ninyong ipabanggit ang inyong pangalan. Subalit hindi niyo po maiaalis sa amin na kayo ay aming pasalamatan. Sa mga kapatid at mga kaibigan na hindi pa nagiging subscribers ng YouTube channel po natin, sa mga kapatid na hindi pa naging follower ng pag-aralan natin, nawa kayo po ay aming makatubang, kayo po ay aming makasama sa gawaing ito. Paki-share ang ating mga video para po makarating ito sa inyong mga kaibigan na hindi namin kakilala. Nawa ay magpatuloy tayo sa ating pananampalataya, anumang bagyo dumaan, manatili tayong matatag, manatili tayong nagtatapat sa ating Panginoon habang tayo'y nabubuhay. Maraming salamat muli sa inyong walang sawang pagsubaybay. Nawa ay na-bless po kayo sa ating pong espesyal na paglilingkod na ito. God bless us all.